Mga kamigs, nandito naman tayo para ituro sa inyo ang wiring connection ng stopping, jogging, starting, and motor control. So ito, nandito yung ating diagram na ating ituro sa inyo. So stopping, jogging, then starting, motor control. So una kamigs, doon sa line 1, dito naman tayo sa ating stop, normally close, then papunta naman doon sa jog. Ito ay terminal sa jog na normally close, then yung kanyang open. Then patungo naman tayo sa start, then sa E1 at saka ito sa magnetic contactor natin na holding coil, then sa overload relay natin, then line 2 tayo, at mayroon tayong mga pilot light na normally close at saka normally open. So dito, ito ang circuit control natin, at dito naman sa baba yung ating power control. So line 1, line 2, line 3. So ito ang main contact natin sa magnetic contactor. Pag ma-energize na yan ng ating magnetic contactor, ito ay mag-close. So dadaan yan dyan patungo sa ating motor. Dito 3-piece ang ating motor. Okay mga kamigs, so umpisahan na natin pag-wiring sa ating stopping, jogging, and starting. At dito mayroon tayong mga devices na ating push button na stop. Then mayroon tayong, ito ang jogging natin. So doon sa ating diagram, mayroon man tayong close at saka mayroon open doon sa jogging. At saka yung ating starting, ito ang ating gagamitin. So yung ating magnetic contactor, naka-built in na yung ating overload relay. So 3-piece ang ating gagamitin. 1, 2, 3. So mga kamigs, umpisahan na natin pag wiring. So una, pag-connection tayo sa ating line 1. So dito na tayo mag-connect ng line 1 at saka line 2. So halimbawa lang ito, ating 3-piece na overload relay. So gagamitan natin ng linya na 3. So umpisahan na natin mga kamigs. So dito tayo mag-umpisa sa ating push button na red mga kamigs. So then connect natin sa line 1 dito sa line side sa ating magnetic contactor. Pagkatapos mga kamigs, out naman tayo sa ating stop. Sa ating stop ngayon, papunta naman ito sa ating jogging. Ito ang ating jogging. So ito ang ating normally close, yung red color dito, at saka yung green ang ating normally open. So dito tayo sa normally close sa ating jogging. Okay, na-connect na yun. Out tayo tungo sa ating start na push button. Yun, itong green color, normally open ito. So mag-connect na tayo. Out na tayo. Dito na tayo sa out.
then going to E1. So nandito yung E1 natin at saka E2. So connect na natin sa E1. Ito ang muling coil sa ating magnetic contactor. Then out tayo sa A2. From A2 to overload relay na tayo. So ang kakabitan natin na numbers 95 at saka 96, yun ang normally close sa ating overload relay. Pag overload ang ating electric motor, ito lang ang mag-open yung 95-96 para walang line to papasok doon sa A2. So meaning automatic siya shut off ang atoang magnetic contactor. So wala nang supply yung line side natin patungo sa ating load side. So patay yung ating electric motor. So ganon, ito ang magprotection sa ating electric motor. So ito mga kamigs, 96 na tayo. I-connect natin sa line 2. Okay. At sa sunod naman, dito tayo sa ating yung stop sa ating jogging na push button. Connect tayo ng isa. Jumper lang tayo tungo sa ating open na normally open na sa ating push button na jogging. So jumper lang tayo dyan. Okay, naka-jumper na tayo. So yung isa naman dito sa out niya, normally open sa ating jogging, mag-connect tayo. Ito naman ay mag-connect naman ito sa ating E1 sa ating magnetic contactor. So mag-connect na tayo mga kamigs. Then dito naman sa ating start, so mayroon tayong tinatawag na 1314. Kaya ito man ang 1314 ang kakapit kung mayroon ng mag-energize na yun ating magnetic contactor. Ito ang magnet yung 1314. Ang yung push button, bumalik yan sa dati, yung normally open. So ang kakapit yung 1314. So maglagay tayo ng 13 dito sa ating galing sa ating push button na in na normally open. O starting natin na push button, tungo naman ito sa 13 na normally open natin. Then yung 13 mayroon namang 14. So ito naman tayo sa 14. Ito ang auxiliary open natin sa magnetic contactor. At papunta naman ito sa yung 14. Yung 14 pwede rin sa E1, pwede rin sa in sa ating out sa ating start. So dito na lang natin ilagay sa ating E1 natin na holding coil. So doon lang natin ilagay yung ating auxiliary open na 14. Okay mga kamigs na, so ang kulang na lang dito yung ating tinatawag na pilot light. So ito halimbawa lang ito na ito ang ating pilot light na ginamitan lang natin ng incandescent bulb. So gamit tayo ng normally close.
at saka normally open. So unahin natin ang normally close. So 21 tayo, normally close dito sa ibabaw sa 13, normally close ito yung 21. Yung 21 pwede rin natin ilagay sa E1 dito, pwede rin natin ilagay sa in sa ating jug na galing dito sa stop. So siguro mga kamigs, dito na lang tayo sa malapit sa ating magnetic contactor. So ilagay na lang natin ito sa E1, dito sa line 1, hindi sa E1 sa line 1, sa line side. Pagkatapos mga kamigs, nakalagay na tayo. So out tayo 22. Sa 22 na tayo, normally close. Then papunta naman ito sa ating pilot light na kinabitan natin ng auxiliary close, yung galing 22. Then yung isang terminal sa ating first pilot light na kinabitan natin ng normally close, so papunta na ito kaagad sa ating line 2. So dito natin ilagay sa ating line side sa ating magnetic contactor. Din sa pangalawang kamigs, ito namang pilot light natin na normally open ang ating kagabitan. So yung 43 at saka yung 44 ang ating kagabitan, ito man ang normally open. So kabit tayo muna sa 43. Then dito naman tayo sa siguro sa pwede rin sa ating 43, kabit natin sa line 1, pwede rin sa in sa ating jug, pero dito na lang tayo sa line 1 natin. So dito natin ilagay. Yung galing sa yung 43 na normally open, second pilot light natin. So pagkatapos yung 43, nakabit naman natin, dito naman tayo sa 44 at doon naman ito patungo sa ating pilot light number 2 o kinabitan natin ng normally open. Then yung isang terminal, so ganun rin ang gawin natin. Ito ay patungo sa line 2 mga kamigs. Dito naman ito sa line 2. Okay na mga kamigs. At tapos na itong ating, so ang sunod nating gawin, kunin natin ang test probe natin sa ating multitester. I-testing natin yung continuity testing para for check kung correct ba ang ating wiring, para iwas tayo sa short circuit. Hindi natin muna susuplayan ng kuryente. So mag continuity testing muna tayo. So dito tayo sa line side, yung line 1 line 2 natin. Okay, so line 1 line 2 natin. Okay, o mga kamigs, ating una ng continuity.
kung okay ba yung ating wiring. So dito natin i-test sa ating line side. So okay mga kamigs, so susuplayan na natin yung ating ginagawa na stopping, jogging, and starting. So lagyan muna natin ng line 1. Yung power natin, ilagay na natin yung power line 1, then yung ating line 2, yung line 2 mga kamigs. Okay mga kamigs, tingnan muna natin. Okay, ating subukan muli ang pag-testing natin ng continuity kung okay ba. Okay, palo na siya mga kamigs. At saka yung sa jog natin, at dito naman tayo sa start, palo din. So lagyan natin ng voltahe. So yung nilagay natin na power, ito yun, line 1, line 2. Wala tayong line 3 sa 3-piece motor na to. Ang limbawa lang natin dito is line 1 at saka line 2 para sa ating control, stopping, jogging, and starting. So atin ang supplyan ng bago yan, meron tayong nalimutan. So mag-apply tayo muna ng paglagay ng electrical tape. So lagyan muna natin ng electrical tape yung mga in-splice natin mga kamigs. So dito naman okay, paliwanag ko mo balik muna. So ito ang stop natin, ito ang ating push button na jog, at saka yung starting natin na push button. So i-start na natin. So yung valve, ilagay muna natin yung valve natin, dalawang valve. Okay na. Dito tayo mag-monitor sa ating dalawang incandescent valve. So pag push ko dito sa pag-on natin ng voltahe para papasok dito sa ating control, so mag-ilaw itong pilot light natin kasi yung normally close ang ating ginagamit. So nag-ilaw na mga kamigs. So pag start natin sa starting push button natin, ito ay off siya, then dito mag-transfer yung ilaw. So dito naman yung normally open natin. So i-jog natin muna. So para makita nyo, mag-exchange siya ng ilaw. So tingnan nyo mga kamigs. So nandoon naman to sa ating, so tingnan mo mga kamigs. So babalik yan, itong jog natin. So bakit mayroong jog natin? Ito ay pang yung mga kamigs na pang test lang natin sa ating motor kung wala bang problema. So dito na natin i-full start natin ang electric motor natin dito sa ating starting na push button. So i-jog muna natin kung mayroon bang problema ang ating electric motor. So dito tayo sa jog. So mag-jog tayo. So ganun lang mga kamigs. So nag-jog na tayo. So dito naman tayo sa ating start.
So yung start natin mga kamigs, nandoon na sa ating normally open. So naka-start, meaning yung line 1, line 2, kung mayroon tayong line 3, so dito yan papasok sa terminal sa ating motor. So ating motor, kung 3 piece ang ating motor, so dito natin i-connect sa ating terminal sa ating overload relay. So kung single phase naman, dito naman sa ganun rin. So dalawa lang ang inyong kabitan na terminal. So testing muna natin voltahe kung mayroon bang voltahe dito sa overload relay natin. So tingnan yung ating multitester. So tingnan natin kung mayroon bang voltahe. So nandoon ang ating pointer naka-deflect. So nandoon sa 230 na voltahe. So 20 by 5 man siya. So 6 na graduation. So 30, 200 plus 30, so 230 ang ating voltahe. So mga kamigs, from line 1, so papasok doon ang ating voltahe dito sa ating line side, din sa ating overload relay. Okay mga kamigs, ito ang ating stopping, starting at saka jogging na motor control natin, na ating isa sa ating mga control na tinuturo natin sa inyo. Okay mga kamigs, ganun lang kadali ang ating tutorial. Para sa updated kayo sa susunod kong videos, please click and like and subscribe. Kung may nais kayong ipagawa, mag-comment lamang kayo sa baba. Thank you for watching. Ito karga